Sa balita naman po sa Metro Manila, pumarap sa LTO mga kinatawan ng kumpanyang nagmamay-ari sa sasakyang may peking plate number 7 na nahuling dumaan sa EDSA busway. Kabilang sa mga humarap ang direktor at authorized representative ng Orient Pacific Corporation, ang kanilang company driver at isang abogado. Pinagpapaliwanag sila kung paano nakuha ang protocol plate number 7 na para lamang sa mga senador. Tumanggi namang idetalye ng LTO at mga respondent ang mga napag-usapan sa hearing kahapon. Matatanda ang nadawit din sa issue ang pangalan ni Senator Sherwin Gatchalian dahil konektado daw ang kanilang pamilya sa Orient Pacific Corporation. Pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag kaugnay dyan at ipauubayan na lamang daw sa LTO ang investigasyon. Nasita naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang sasakyan ng PIDEA dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA busway. Ang palusot ng driver, meron daw silang importanteng operasyon pero hindi yan bumenta sa mga miyembro ng SAIC dahil nabistong peke ang lisensya ng driver. Inisyuhan na ng show cause order ang driver para baka pagpaliwanag sa LTO. Habang nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang PIDEA. Ang tanong dyan, kung pinayagan pa ba itong driver na ito na magmaneho noong sasakyan ng PIDEA? O in-impound, yun ang tanong. Kasi dapat dyan driving without license ka na. Kasi ang nagmamaneho ka na ang gamit mo, fake license. Saan galing naman yung fake license din? Parang kamag-anak ito ng fake number 7 plate. Oo, usong-uso talaga ang mga fake ngayon. Oo, so ang tanong dito, bakit po hinayaan pa rin umalis yung PIDEA vehicle at ang nagmamaneho ay yung pa rin po naman ding driver na sinasabi nagmamaneho na gamit ay fake license. At higit sa lahat, bakit nga gumagamit ng fake license ang isang PIDEA agent? Daw, PIDEA employee. PIDEA agent daw. O ito na muna mga kapatid. Okay, ano nangyari doon sa plate number na fake? Yun na nga, nagkaroon nga ng hearing kahapon, hindi ba? Pero hindi pa rin nila inilalahad kung peke ba, totoong confirm na ba na peke at saan nakuha. Okay. Ayaw daw muna sabihin ng mga respondents, maging ng mga kawani ng LTO, yun napag-usapan. Di bale, bago matapos ang taon, baka i-reveal na nila. Grand reveal? Sa iba pang mga balita mga kapatid, tuloy po tayo dito sa ating balitaan sa oras sa 7:30. True FM. Dito pa rin po sa News 5. Dead on the spot ang 60 anyos na lolo matapos masapul ng motorsiklo sa Santa Ana, Maynila. Sa video, kitang tumatawid ang biktima pero hindi niya pa man tuluyang nararating ang kabilang daanan. Bigla siyang nabangga ng isang humaharurot na motor. Sa lakas po ng impact, tumila po ng biktima. Huminto naman ang nakabanggang driver at binalikan ng matanda. Pero nasawi na ang biktima matapos mapuruhan sa ulo. Nasa kustodiya na ng pulisyang rider at nahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury.